Hindi ko inakalang darating ang araw na kailangan kong sumailalim sa isang operasyon. Mula sa takot, kaba at maraming tanong, hanggang sa pagharap sa operating room, bawat sandali ay hindi naging madali. Sa vlog na 'to, isasama ko kayo sa isa sa mga hamon ng aking buhay. Mula sa paghahanda, hospital experience, hanggang sa aking recovery. Samahan niyo ako at simulan natin ang journey na 'to. Room tour tayo, like. Hi everyone, so welcome back to my channel, and today it's gonna be another video, another vlog, but it's gonna be a different vlog po kasi it's not a travel vlog, but it's kind of life experience vlog for me. So it's my first time sharing this sa vlog ko kasi I want to document everything because this is one of the core memories of my life, and maybe my future self will look at maybe years from now na I've been through this. And so para magiging humble tayo guys, na we're not invincible. We are not in good health as always every day. So life really, through a lifetime, life really comes to a point na it will challenge you, sa health mo, financially, anything. So right now, andito tayo ngayon sa Cebu Doctors Hospital. Naka-check-in. Yes po, naka-check-in tayo. Ayan. Naka-admit kasi po, I am scheduled to undergo laparoscopy, cholecystectomy ba yan, yung gallbladder removal. But before anything, I'll discuss it because it's time check. Wait lang, saglit lang. Time check, it's 4:39 p.m. on Sunday, July 12. It's 24 hours or less than 24 hours before my surgery tomorrow at 8 a.m. July 13. So ngayon naka-check-in ako para ready, and meron na rin akong bandage, admission bandage. Ayan. So nakaligo na rin. Siyempre, as usual sa mga other videos ko, maybe it's a travel or maybe something like this, I'll give you a room tour kung ano yung latest sa loob ng admission room ng Cebu Doctors University Hospital. Ayan. Let's start here. So dito sa labas, ito yung hallway ng admission. Nasa third floor ako. So nasa third floor ako guys. Mamaya ipakita ko sa inyo ang hallway. So pagpasok mo, malaki yung room, malamig yung aircon. Ayan. So malaki yung room. Dito yung mga lagay ng gamit. Ayan, very hospital vibe talaga siya. Fire extinguisher, trash bins. Tapos, ito yung own CR. May lavatory, may mirror, may shower. I'm not sure if hot and cold. Ayan. May toilet. May bowl. May bowl. Trash bin. Ayan lang siya. Ayan siya.
So, dito yung patient bed. Dito yung nagbabantay. Tapos, allowed na lang sila ng 2 people na magbantay sa iyo 24 hours a day. Ano pa? 9 a.m. until 9 p.m. until 7 a.m. or 7 a.m. to 9 p.m. lang yung visitors na pwede. And then, ito yung TV. I'm not sure if aircon to or exhaust. But ito yung aircon, I think. So, may pailaw dito. Dito yung mga oxygen. Ito yung sa dextrose. Ito yung isa pang chair. Naka-mount. Telephone. Ayun lang siya. Then, dito na yung parang mirror. Yung parang glass window. Ayan. So, yun lang siya, guys. Ang good thing nila dito, ang daming outlet, guys. Ito, outlet siya. May outlet din doon sa baba. Ayan. Ayan, guys. So, if ever man, guys, na mag-uutal-utal ako, pasensya na po kasi mixed emotion talaga ako ngayon. May anxious, parang hindi siya depressed, anxious lang na may kaba, may takot. I was admitted here 10 years ago, I think. And syempre matagal na 'yon. May mga nabago na mga things sa room. Hindi to yung room ko dati when I was admitted here years ago. So, ayan. So, I'm actually hesitant or, I'm thinking if I will vlog this journey, but I think it's okay para naman may mga share ako before and after the surgery, and syempre yung mga taong may same situation ko ngayon, mapapanood nila ito at syempre makakapulot ng information. So ayan, let's continue. Yung mga kit ko, I'm using my IntelliCare insurance, so na-accept naman siya sa Cebu Doctors University Hospital. And kung wala kang insurance, sabi ng admission staff, it's 3,000 per night, and that's a deluxe room. Wala na po silang semi-private dito, puro na private lahat. And this is a deluxe room, may own CR, may 2 bed sa patient at saka nagbabantay. Ito yung kasama sa kit, admission kit na binayaran ko. Ito siya. May towel. Pakita ko sa inyo. May towel. May 2 cups. Isang cup. Ayan, may isang cup. Alcohol. Soap. Shampoo. Tubig. Toothbrush. Toothpaste. Ayan. Yung thermometer charge to. Ayan. Kasama siya. Tapos may pillow. Yung pillow at saka ito, pwede siyang dalhin upon check-out or discharge. Ang lang dito sa pag na-admit ka, nakaka-anxiety yung mga labas-pasok ng mga nurse. Kasi syempre, you have to be observed. You're under observation. So, syempre, ganun talaga. May bigla na lang kakatok ng mga nurse or mga staff. Ayan. Guys, disclaimer ko lang, anything or any hospital staff here na makaka-capture ng film ng vlog ko or ng camera ng vlog ko will be treated with confidentiality. Iba-blur ko yung mga mukha nila po unless may consent. Dumating na yung dinner namin. Ito, check ko mamaya kung ano to. Pero soft diet ako. Oh my God! Soft diet talaga siya, guys. Lugaw. Ayan, lugaw siya, guys. Ayan. Ayan. Tapos, orange. Pero, may nadala kaming pagkain na prep meal namin kahapon. So, pwede rin yun. Ayan. Tama na ilang hallway, guys. Pero sa Cebu Doctors University. Ayan.
So, ayan. Guys, padung na si Rusty. Padung na si Rusty. Dito na si Rusty. Ayan. So, ito yung mga additional na gamit namin. Nagdala kami ng additional towels. Kasi baka hindi satisfying yung towels ng ng Sibudok. Blanket. Blankets. Kasi as usual, malamig dito sa room. Tas manipis to. So, we brought our pang-malakas ng blankets. Tapos, extra unan, just in case yung unan dito is matigas. But so far, maganda naman siya. Ayan. Ito yung mga food namin. Extra food. Tapos yung mga walang oil na mga snacks. Tapos mga toiletries. Alcohol. Nagdala din kami ng heater. Mga plato at kutsara. Ayan. Wet wipes. Ito yung food na nadala namin from the house. Yung na-prep namin kahapon. So far, comfortable naman yung That's it, guys. Mugnak. Ay, wala kayo siya salt. So, I have a lugaw na malamig. Dineliver ka siya kanina mga 5 p.m. Tapos, 6 p.m. naman yun. I have a batong. And I have spoon. Ang talab. And I have mashed lemon chicken. So, parte siya sa soft meal ang breast. Breast, chicken breast? Hmm. Chicken breast, ano? May steam nila? Steam nila? Ah, It's chicken breast okay. It's fresh. I know! Fish. Fish. Fish yummy. Sorry guys, it's fish, not breast. It looks like breast. So, bawasan niyo, di ba? Tingnan mo, ayos ako lang. Umakasog ka man ako ngayon sa natin. Wala na sa niya akong gamitan niya sa kopira. Lechon na. Ako ba, kaya no? Kasabulay makita mo. Ah, okay. Di ko siya, gabot ako na rin na. Sa una wala niya. Maglipas mo ba ng mga patient din ba? Pang, Hindi matawag ba? hindi ko. Hmm. Pero ako mo. Mukhang drops per hour. Ah, may Ah, issue wala. no. Ay, nurse, magandaan na Wala dali. na. Kaya mo nag-iipon sa mga doctor, nasa po sila bulay na. Huwag mo na sila. Okay, makuha mo makas. Sa una kay nurse, mga ako. Delikado mag-video naman. I think I just want. Hi guys, so it's 1:19 a.m. and umepekto na yung gamot na ininom ko kanina na pampa-etch. Kasi daw para bukas ng umaga, empty na yung bowel ko and the doctor can have an extra space sa pag surgery.
Ayan. So, katatapos ko lang mag-jabs. And matutulog na ako ulit. See you tomorrow. Hi guys, good morning. So time check, it's 6:21 a.m. So just less than 2 hours before my laparoscopic cholecystectomy operation. So medyo hindi mahimbing yung tulog ko kagabi kasi may may kaba and anxiety sa upcoming operation, and naka-remove na kung gusto nila pa-remove yung nail gel ko, but it's hard, hindi naman sila nagsabi, I'm not really aware, hindi naman ako sinabihan ng doc ko na kailangan i-remove to, pero kailangan daw. So I did try my best na at least man lang itong fingers na to ang makunan ng nail gel, siya ma-remove. Ayan. So ayun guys, dumating yung breakfast ng hospital. So hindi ko siya makain kasi naka-fasting ako from 12 midnight until 8 a.m. So yung operation ko is 8 a.m. So ayun, may kaba pa rin siya. Tapos hindi rin ako nakainom ng tubig kasi no liquid and no food from 12 midnight. So nag-inject sila ng omeprazole para hindi hapdi yung tiyan ko kasi wala akong kain. So mas lalo akong papayat. And by the way, gusto ko lang ma-share kasi I think 3 weeks na, more than 3 weeks na kami meal prep with rice, protein and veggies, and from 67 kg nag-trim ako ng 65. So, parang 2 kg na lang. Kasi tinimbang kinuha yung weight ko kanina pag-admit ko kagabi. So, 65 kg na lang siya. Hi, love. Wala sa lab. It's already almost 7 a.m. 6:26. Kumusta? Siya ang nagbantay na ako, guys. Since siya naman ko yung always sa travel. Siya pa yung always sa Manila for sickness and for health. For richer, for nail gel. Siya yung nag-remove ng nail gel ko, guys. Hindi ko kasi dapat kailangan to ipa-remove sa nail tech, 'di ba? So we just did manual na kailangan talaga siyang i-remove dito sa hospital. Ayan. So yan, kumain ka na? Excited na ka, lab? Excited ako for you. No, I'm not really excited. Yung parang I don't know. Hindi ako excited. Isip ko na lang, guys, na ang daming nag-opera, yung parang cesarean, yung rhinoplasty, yung maybe yung ibang mga mas major na surgery na kaya nga nila. So bakit hindi ko makakaya? But human as we are, meron talagang mga kaba na yung especially first time, may kaba, may anxiety, what will happen. So ayun, I'm counting the hours and the time na A few moments later. Good luck, lab. Bye-bye. Only under GAT under 9 a.m. If you have Yep. stable vital signs, result of the water Narinig ka, sir. vital signs 128 over 85. Heart 88 over na 99 80 ng RR. Most of orders to be full. Ampicillin sulbactam silpium 750 mg Q8 at 4 p.m. Natulog pa niya siya.
Causa disorders to Paco-Ferritin cause of premonitory status cause lactose allergy in alert head. Press open room air natal. Kamot ra sa dughan, slide ra ka namin. Wala ka may drinks, ma'am, no? Wala red drinks. Wala ra. It is 100. Bira yan, sakap ya. Pasapa ka kay ligo ang tiyo. Bira ka ba? And strap wrap ko, parang okay na siya mukhaon, sir. Okay na siya mukhaon. Like katong soft pag yun, hindi na. Low fat. Alopat ka. Pero wala itong soft meal niya. Okay naman, basta anything really oily food and fatty food. Okay, sige. Thank So, you. mas kaya. Congratulations! It's a girl. What? Ito na kasi mo ko ano la pa? Sa stone? Ha? Musag lumboy. Asa? Musag lumboy. Nakita akong patulong lang. Kada ka, padong ka koan. Padong ka, obo, ingan na. Yan, yan. Ang bata na ko sa koan, very dili familiar na ako ang sakit sa tiyan ko. May ana jud ka nang para sa niatak siya ba. So, napanay pain reliever? Wala na? Nagpadugang ko. Tugang ka niya. Then subside na siya to 5/10 from 8/10. Yeah. Akong likod, kita ka na, nag-attack jud ko, sakit ang likod, yung anak, love. Yeah, pag Kenji na o pain reliever, ni-subside na siya. Alam mo, ipa-massage. Pamaol ka. Pamaol nga likod, yung anak jud siya. Akong diri ka Hindi, na. lagi ba sa natutubo si mong baba, no? Bako ka ba man? Ana to. Kani wala feel ako kanang padong jud ka flu, nga nga feeling. Kani nga katong na-experience ako man. Last week. Yo. Literal jud siya, at least naka-experience. Literal nga. Hangover jud siya nga feeling. Nagato ka, tipsy. Dili pag ana. Dili sila, uy. Wala mo lang sura-sura. Okay, mag-inject ako ko na pag sana ko maulit jud ni nalang jud ko. Kanang feeling nga kada galing nakainom jud kag do ka case nga beer. O sleeping, yung botang sleeping pills. Wala, kanang nakainom jud ko do ka case sabi niya. Doka na. Anytime nga makakita kag bed, Lami na ito. lamig jud ka ito. Ito na ka sa video man rin. Ang sa nga video. Sa kuhan sa imo. Dako jud siya no. Ako siya, mula sa lumboy nga dok. Wait lang. Here it is. Dako siya. Where's the video? Wait lang. Picture ni. Tanawa nga. Balin lang. Makita na dyan ako siya personal. Hello. I deserve. Dako, nag-get siya. Uy, dili siya ingon nga Jolene lang. Marag, oblong man siya. Deserve. Thank you, Intellicare. Ayan, very thoughtful. Just look at us here. As usual, pauwan ako sa vlogs na ko. Paminaw sa way. Ah, Sa imong gidadi mo niya ko. 1, 2, 3. Circle naman. Kita lang ako nakita kay diri las puso. Gida.
Hi guys. Okay. So it's already 2 a.m. July 14. And medyo swollen pa yung yung incision. And yung major ko lang complaint is yung bloatedness. Yung parang hindi ka maka-fart na gusto mong mag-fart. Tapos yung soreness ng major incision sa pusod. Yun lang. Tapos nagising ako kasi may nurse na naman na kakatok tapos mag-check. So, putol-putol talaga yung tulog mo kasi every time to time merong papasok either doctor or nurse. So, maganda naman siya kasi syempre mas tutok yung yung checking. So, kanina binigyan ako ng ng paracetamol. Time check, it's almost 8 a.m. and it's been 24 hours since my surgery and I'm already 1 day post-op. Medyo nag-swell yung swero pero hindi naman siya masakit. Sabi ng nurse, kailangan daw ipalitan ng site. Pero, since okay naman na ako, my doctor told me na pwede na siyang tanggalin. So, tinanggal na siya kanina. So, medyo, ang nararamdaman ko ngayon is, lang siya, sore, yung mahapdi pa rin yung mga incision. Tapos, may bloatedness kasi, sa gas, pero naka-park na ako multiple times kanina. Tapos hindi ako nakalakad ako, hindi ako stand straight. Ganun lang siya. Hope this will improve in the coming days. So ngayon, sabi ng doktor, if I want to be discharged na okay na daw, but sabi ko, bukas na lang siguro ng morning, which is Wednesday. Tapos, sabi nila mag-order na lang sila ng discharge papers para anytime I want to go home, I can go home. So the last time kagabi, dito parang nag-irritate lang yung tube. Kasi nalagyan ako ng tube. So nag-irritate siya, medyo scratchy tapos may mga phlegm. Tapos ang hirap siyang ilabas kasi if you cough, sasakit yung tiyan. Kasi may contraction, I think. Tapos, ngayon, I'm transferred to, tablets instead of IV na pain reliever, antibiotic, and other things. Tapos, from today or from yesterday, since wala na akong gallbladder, I need to avoid fatty and oily foods for 1 month. Tapos, I think slowly introduce the months after yung mga fatty and oily. Pero, syempre, even if I don't have a gallbladder na, I would still not
Sorry lang guys. Ayan, so ano lang ako ng plema. Charot. So ayan guys, may mga may mga sobrang tools, syringes, mga swero. So pwede siyang ibalik para walang extra charge. So kagabi nag-message na yung yung billing team as of around evening kagabi, yung bill ko umabot na siya ng 149,000. So not sure ngayon, so ilalagay ko rin sa vlog yung total expenses na charge dun sa bill natin para at least in the years and mapapanood ko tong video ulit. I would say mahal pala, no? Mahal magkasakit, guys. So ayan, kain tayo. Meron kaming dito, gulay, banana, yung sa akin, tapos breast. So from the hospital ko, medyo wala masyadong lasa yung nila, yung serve nila. Tapos si Rusty, bumili lang siya ng food niya sa labas. Nabawag dyan ano? Hey love. Pwede na pa. Kaya gawin mo lang yun. Ayan. Ayan, waitin na lang ako sa wheelchair kasi kailangan kong i-wheelchair pababa. So, masakit pa rin yung nasa tiyan ko. I already took my pain medication. Tapos, antibiotic. So, yung nabayaran pala namin is covered lahat sa insurance ko and sa PhilHealth. Yung 600 pesos lang na 600 plus yung admin cost na nabayaran ko by cash. So, the rest is covered ng PhilHealth and insurance ko. Ayan. Dili mo pwede, be. Di mo pwede kasi mami na yayay. Oy, ganahan silang mag-kiss ni mami. Hi guys, so time check, it's 9 p.m. po, July 14. Bali, na-discharge na kami around 4 p.m. kanina. And dumating sa bahay ng mga 7 p.m. Tapos, diretso ako dito sa taas namin kasi yung si Arya at si Miggy, ugali nilang sa akin, sa tiyan ko, tapos maglilik-lik dito sa sa face. So, I have to avoid them muna para hindi po madaganan yung tiyan ko nila. So,
So medyo ano pa kasi konti pa yung mga nakakain ko guys. Aside dun sa non-fatty. Aside dun sa mga non-fatty foods, konti lang yung kinakain ko kasi kapag marami, parang nabobloated ako. And saka yung gas, parang na unti-unti na nawawala kasi fart na ako ng fart kanina pa. So, napansin ko lang kapag kumain ako ng maraming liquid, maraming kanin, parang nagbo-bloat yung tiyan ko and I'm easily get full or yung parang madali akong mabusog. So, that is my observation. So far, hindi pa ako nakapoop as of today. Around 9 p.m. Since last poop ko was July 13, 1:30 a.m. before my operation. And from that time, until now, hindi pa ako nakapoop. Good news, wala akong nabayaran na malaki. Yung nabayaran ko lang is 650, 40 plus na admin fee. Pero yung major surgery, doctor fees, yung admission, yung medicine, wala akong nabayaran. So, thank you so much. Na-shock ako kasi yung PhilHealth, akala ko talaga, yung sabi kasi ng secretary lang ng doktor ko, yung attending doctor, na si Dr. Alex Blanco. Thank you, Doc. Sabi niya 18,000 daw. So, I expect maybe 10k lang kasi syempre mas huwag mag-expect para di masaktan, diba? And then, tingin ko sa bill kanina, ang na-cover is 36,000. Wow! So, basically, ang natira na lang is 111,000 na i-deduct sa insurance ko. So, yung insurance ko may natira pang 175,000. So, covered pa talaga siya, yung 111,000. So, wala akong nabayaran, 600 pesos lang. So, thank you, Lord. Since, actually, pwede pa sana akong mag-extend ng ilang araw since meron pa namang natirang amount, diba, sa insurance. Since 111k lang and I have 175. So, I have more or less 60k pa. So, gusto ko sana mag-extend pa sa room since yung mga medication, pwede naman siyang i-charge doon sa insurance. But, I don't feel it na kasi iba talaga yung mag-heal ka sa bahay. Iba yung nasa yung room very cold. Ano pa, yung mga walang mga appliances. Hindi, syempre, iba talaga yung nasa bahay ka. Hey guys, so time check, it's 11:32 a.m. and nagising ako kasi mahaba yung tulog ko kasi after ko nakainom ng antibiotic at saka pain meds, parang inaantok ako. So nakatulog ako from I think 8 to 11 p.m. So ngayon papakita ko yung uminom lang ako ng vitamins. Tapos ito yung mga meds ko. Pakita ko sa inyo. Ito guys. Ayan. Ito yung antibiotic. Ito yung tramadol. Familiar to sa akin guys kasi I've been taking this one when I still have my stones and when I have a gallstone attack. Ito yung piniprescribe sa akin ng doktor, pain reliever. Grabe ang nito guys, ang Tagalog sa isog, love. Napakatapang nito. Promise. Tapos ito, another kind of pain meds. Ito yung inaantok ako pag nainom ko to. Recoseb. Ayan. Not sure if makikita nyo. Tapos, I always drink this one. Ito yung vitamin C para for fast healing ng wounds. Tapos, ito yung vitamins ko, guys.
I've been using this for many years now. New Sana. Mahal siya, guys. So, I actually am taking this one. Medyo nagtipid-tipid ako. And then, since it's my recovery, daily na ko na siya iniinom. Tapos, pag okay na, back to ano naman, tipid-tipid. Hi guys, time check. It's already 6:40 p.m. and it's my almost more than 48 hours post-op. So, naka-freshen up na ako, nakaligo sa buhok lang, tapos sa lower part, sa back part, sa may kilikili, kasi hindi pwede mabasa yung stitches. So, ngayon, sumama ako kay Rusty since okay naman ako maglakad-lakad. Nakakalakad ako ng straight, pero mabagal. Pero okay lang, manageable naman yung pain, mga siguro 3 to 4 out of 10. So, carry lang siya since may pain meds naman ako. Mamaya, magta-take ako ng pain meds. So, andito kami ngayon sa Karkar City Market. Bibili ng mga fruits, fish, and gulay for our meal prep. And then after this, we will head to the Save More supermarket para bibili mag-grocery sa mga kailanganin namin sa bahay. So, samahan niyo ako guys. It's still the update para sa ating gallbladder removal pre and post-op update. Lola. Lola. Ito dali again. Dito ka stairs ba? Wala may maya-maya yun? Ang glove ko yun. Pwede na dyan kukuan. Ayaw ng bangus sa akin. Tapos kayo nakuan. Balik. Ano na siya kada kong akong stones, mga guys. Ayan. Nagpila! 50 na, sir. Oh, 5 sa tila. Basta nakabukan ni Day? Ano ko to? Ipabukal lang. Lista na. Combination mo na ito itong pala. Lista na kay Baka lang. sobra-sobra. Pakita na ni Madam Auri. Ka na lang, ma'am. Napa man nila. Di ka lang. Kasi kaya mag naman siya kasagaran. Hindi mo ka pwede hindi ka pwede mag-vlog sa half lang, sir. Full meal prep. Yes, mas lang. Diba? Taro juice. Di ba na juice? Ano po juice? Non-fat yogurt. This is mine, okay? Hi guys! So, time check, it's 9:30 a.m. 9:33. And, andito pa rin tayo sa bahay natin. Bahay namin dito sa Karkar. And it's already my 3rd day post-op from my laparoscopic cholecystectomy surgery. And, gusto ko lang magbigay ng update. So, kagabi, na kami, maybe because of the pain reliever. So, parang naman siya, maganda yung progress ng healing ng incisions. So kagabi, feeling ko sasama na lang ako ni Rusty mag grocery sa Save More and mag-market. So bumili kami ng gulay, fruits, fish para sa meal prep namin mamayang hapon. So bumili rin kami ng mga low-fat milk, mga low-fat juice, chicken breast, what else? Yung mga kakailanganin ko dito sa bahay din. So far naman, hindi siya sumakit. Though, parang yung konti yung lakad,
I'm not sure in Tagalog, but slowly but surely yung lakad ko. But so far, so good. So, pain right now, it's around maybe 4/10. 3/10 or 4/10, I think. So, pakita ko lang sa inyo guys kung ano yung day 3 post-op na incision ko. Wait lang, saglit lang. Ayan siya guys. So, 3 lang siya. 1, 2, 3. So, dito mukhang okay na. Wala na akong masyadong pain. Dito na lang siya yung main incision dito sa pusod. Dito lang yung medyo swollen pa rin siya. And dito din yung pressure kapag nauubo, tumatawa, na-atching or nagsisneeze. Tapos dito rin yung pressure kapag hihiga at babangon. So medyo dito, syempre yung fats natin, 'di ba, mas makapal yung yung layer dito. So medyo masakit pa siya pero tolerable na siya. I just need to take the medication as prescribed ni doctor na siya, twice daily for 5 days. So lang, yung problema ko lang is yung constipated ako. Yung last poop ko was in the hospital before the surgery around 1:30 a.m. on July 13. And 14, 15, 16, hindi pa ako nakapoop. So, observe ko lang. Kumakain ako ng mga fiber, pero sabi kasi ni ChatGPT, low, hindi rin pwede yung masobra yung fiber kasi nag-a-adjust pa yung katawan ko. But, kumakain ako ng maraming fiber for now para makapoop. So, I'm not sure if mamayang hapon or bukas or until when tong constipation ko. But anyway, I have a follow-up naman na check-up with Dr. Blanco. Siya yung attending doctor ko for my case sa Cebu Doctors University Hospital. So, next Tuesday, pabalik kami sa kanya to have a follow-up check-up and, get some advice from him. It's already, oras pa ba? It's 1:49 a.m. So, nakaluto na kami, nakahugas ng pinggan, nakainom ng medication. So far, so good naman yung yung healing and recovery ko. So, nakaligo half bath. So, I'm already ready for my bed tonight. So, update lang guys. Good thing nakapoop na ako finally after 3 to 4 days kasi mamayang 8 a.m. it's already my 4th day post-op. So almost 4 days din yung constipation kasi nakapoop na ako kaninang hapon, I think. So yun lang yung update ko. Nakaluto nakahugas, nakapoop. So far so good. So, baka mamaya, mag-update ulit ako. Kanina pala, mga 4 p.m., 5 p.m., nag-walking kami ni Rusty sa subdivision. Sa labas kanina. Hindi ko na-videohan. Sayang lang na hindi ko na-videohan, no? So, baka mamaya hapon if my time, mag-walking ulit kami sa labas. And I will have a quick video sa walk ko mamayang hapon pagkagising ni Rusty kasi I'm still on leave, medical leave sa clients ko. And next week Monday, it's my plan is to go back to work na Monday kasi I think okay naman siya yung mga stitches lang, bearable na yung pain. Hindi na ako yung antibiotic lang yung ininom ko, hindi na ako nag-pain reliever kasi trinay ko lang kasi yung pain naman niya is nasa na lang 2/10. So very 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 tolerable na siya. So hopefully hindi na ako mag-pain meds kasi as much as possible ayoko talaga mag-pain meds kasi nakakasira ng kidney. So and then I drink more water and right now actually tinry ko to Milo kahapon. So hindi naman sumakit yung tiyan ko. So when I check with when I check online, okay naman daw. Less fat naman yung Milo. Wag lang masyadong lagyan ng sugar.
Hi everyone, so it's already 10:04 p.m. on July 17, 2026, and right now it's already my fourth day post-op, and kagabi nakapag-update ako kung ano yung mga ginawa ko. So ngayon naka-second poop na ako, guys, and I think hindi na ako nagte-take ng pain meds. So kagabi, I started not taking any pain meds kasi 2/10 naman lang yung pain. Tapos ngayon, nag-subside na talaga yung pain. Medyo yung mga bloating and gas na lang yung natitira. Yung pain is dun sa belly button na lang na konti. Yung dito, hindi na siya scratchy. May mga slight phlegm na lang. So far, the recovery is going well. And I think last update ko na lang is actually, usually routine na yung ginagawa ko, no? Yung nakapoop na, nakapagluto, nakapaglinis ng bahay. So, next week, Monday, I'm back to work na. So, I think, tomorrow, magpapakulay ako ng hair, magpapaano ng nails, kasi yung nails ko, na-remove ng mga nurse doon during my operation. On Sunday, pupunta kami ng Simala ulit para magpasalamat for the recovery, kasi if you ask for the guidance and for the courage, and then if the recovery was successful or the surgery was successful and recovery was going well, syempre I have to be thankful. Magpapasalamat ako kay Mama Mary. So pupunta kami ulit sa Simala to say thank you for the fast recovery. So far, wala akong nafe-feel na complications. Yung mga overthinking ko sa general anesthesia, I think na-justify ko na siya. And I really can say na para ka talagang na ano lang, na tawag doon, lasing. Yung my first experience na parang na sabi ko sa sarili ko na I made it, na yun pala yun. And then, ano pa, yung mga hesitations ko na nakakalungkot kasi wala na akong gallbladder, wala na walang ganito, paano na. But the moment I actually see the stone, ipakita ko dito, guys. Ayan, ang laki niya. I actually have a photo dito sa parang siya, tamarindo. Yung parang circle na may sugar. Same size, mas malaki pa siya doon. Tapos, may fruit kami dito na tinatawag na lumboy. Kasing laki siya doon. Kasing laki siya nung lumboy. Ganun siya kalaki, guys. And when I actually saw the actual stone, na sabi ko sa real ko na it's worth it. Ang laki pala niya, guys. In the coming months, sa August, when I introduce the fatty and oily foods, I'll have a vlog. Ano yung nararamdaman ko. So, that ends my vlog for this journey sa cholecystectomy ko. And thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment your feedback, and subscribe to my YouTube channel for more uploads. Thank you guys, and until my next video, bye-bye!